Sundalo. Yan ang unang pumasok sa isip ko nang ako ay tinanong ni Papa kung ano ang magiging pangarap ko paglaki. Sa buong pamilya siguro namin ay masasabi kong ako lang yata ang kauna-unahang maging isang sundalo sa angkan. Suportado naman sina Mama at Papa sa akin. Dahil syempre, may pagmamalaki sila sa mga kamag-anakan nila at sa mga kapitbahay. Dito kasi sa bansa, kapag isa kang sundalo, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao, matapang. Kaya pinursigi ko ang pagpasok ko ng militar noon. Hindi na bago sa Mindanao ang mga bakbakan ng mga rebelde at sundalo ng gobyerno. Matagal ng panahon na pinag-aagawan ng lupain ng Mindanao sa pagitan ng mga Moro at Kristiyano. Kung sino ba talagang nagmamay-ari ng lupa. Totoo naman ang sinasabi ng kasaysayan na unang nagmay-ari ng lupain ay ang mga Muslim hanggang sa dumating ang mga dayuhan. Sadya lang na hindi nagkakasundo ang mga paniniwala at prinsipyo kaya nagpapatayan. Ang kwento ko na ibabahagi ay isang pangyayaring hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Ito rin ang nagudyok sa akin na tumigil sa pagsusundalo at iwan ang pagiging militar. Tawagin niyo na lamang po ako bilang si Private First Class Trevor Manansala. Nagkaroon ng balita na nagkaroon naman ng ambush sa mga kasundaluhan sa Zamboanga na halos ikamatay ng karamihan sa kanila. Ayon sa report na natanggap ng AFP, ang mga rebelde umano na nag-ambush sa mga militar sa kasagsagan ng operasyon ng mga armed group mula sa Basilan. Nangyari ang bakbakan sa kalagitnaan ng gabi. Ayon na rin sa report, 2 yung nakaligtas, pero binawian rin ng buhay ang isa, habang ang natitirang sundalong nakaligtas naman, nabaliw. Sabi na rin sa akin ni Lieutenant Ramirez ay siguro unang beses niya sa mga engkwentro at maaari rin na mahina ang loob kaya nagkaganon siya. Gayunpaman, sinalaysay sa akin ni Ramirez ang isang operasyon na gagawin namin sa susunod na araw. Sinubukan nilang kausapin yung lalaki kahit wala sa katinuan. Wika ni Ramirez sa akin noon. Nagsalita naman siya pero putol-putol yung pakipag-usap eh. Sabi niya, may natira pa daw ng mga kasamahan niya. Nagtanong naman ako kaagad ng, wala na ba siyang ibang sinabi? Meron pa daw, dagdag ni Ramirez. May kakaiba pa nga daw siyang sinabi tulad ng pangil, apoy, ilog, kulungan. Masyado siyang skeptic sa mga sinasabi niya na talagang nasisiraan na siya ng bait. Nakakalungkot lang. Kinumpirma naman ng kasapi namin sa AFP na magkakaroon nga daw talaga kami ng operation sa susunod na araw bilang isang reinforcement para iligtas ang natitirang sundalo. Inihanda na rin namin ang mga kagamitan sa barracks tulad ng mga magazine, granada, at device para sa mga military communication. Mahigit kumulang 50 kami na inilaunch ang higher officer habang si Lieutenant Ramirez naman ang nagsisilbing supremo namin. Binigyan lamang kami ng Brigadier General na hanapin sa loob ng 48 oras ang mga natitirang sundalo sa naturang lokasyon. Maging buhay man o patay. Kasabay ko rin sa operation si Private Val Barrientos na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan noon. Habang nasa sasakyan kami, palagi niyang pinipitik-pitik ang mga daliri nito at parang ninerbiyos. Ayos ka lang ba, tol? Tanong ko sa kanya. Kinakabahan ako sa operation natin, tol eh. Sa dami ng operation na nasamahan ko, ito lang yung nagpapakaba sa akin. Sabit sa akin ni Val Barrientos habang hawak-hawak nito ang isang kwintas na krus. Parang may hindi magandang mangyayari. Nagbiro pa ako sa kanya. Sus, namimiss mo lang yata yung girlfriend mo eh.
Hindi na lamang ito umimik sa akin at tuluyan na itong nagdasal. Hapon, nakarating kami sa isa sa mga probinsya ng Zamboanga at huminto ang sasakyan namin sa may paanan ng bundok. Ilang metro rin ang layo mula sa lungsod at masyadong masukal ang nadaanan namin bago nakarating doon. Lumingap-lingap muna ako sa paligid at napapansin na sobrang tahimik ng buong palibot noon. Ang naririnig lamang din namin ay ang mga huni ng ibon at agos ng isang ilog sa may unahan. Matataas din ang damo sa paligid. Maraming mahoganihan. May mga matataas na kahoy gaya ng tuog at iba pa. Nilapitan ko si Ramirez para magtanong sa kanya tungkol sa operasyon namin. Tinanong ko kung sino-sino mga rebelding grupo ang nag-ambush sa mga kasamahan namin noon. Ang sabi naman niya sa akin, mga dating MILF na tumiwalag at sumapi sa Abu Sayyaf. Makikita ko naman sa kapilang gilid si Val na hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan, na tila ba gusto nang umuwi noon. May hawak din ito sa kamay na isang parang maliit na botelya, na ang loob nito ay isang langis kaya napalapit ako sa kanya. Pre, saan mo gagamitin yan? Tanong ko noon. Mahalaga to sa akin. Dito ko malalaman kung nandito ba sila sa paligid o wala. Sabay tago nito sa kanyang bulsa. Nararamdaman ko sila sa paligid, Trevor. Malapit lang sila sa atin. Naputol ang pagsasalita ni Val nang hinarangan kami ng isa sa mga kasama namin na tubong Visayas na may dugong Muslim. Si Private Class Ismael Abdurrahman, na nakasama ko rin sa training at sharpshooter. Lumapit ito sa amin ni Val at parang may sinasabi siya na kaming tatlo lang ang nagkakarinigan, habang ang iba naman ay lumalakad pa panorte, pababa sa may pangpang. Alam ko ang lugar na ito. Ito yung sinasabi ng mga kakilala ko sa Visayas na pinamumugaran ito ng mga kakaibang nilalang. Hindi ako maaaring magkamali. Tinapik pa niya ang likod namin ni Val noon. Bigyan nawa tayo ng lakas ng nasa taas. Bumaba na kami sa may padausdusan na pangpang noon, kung saan nadadaanan namin ang naglalaki ang mga damo sa paligid. Papadilim na rin ang buong palibot sa mga oras ding yon. Maririnig namin ang mga kulisap. Palakas na rin ang palakas ang agos ng tubig na ibig sabihin ay malapit na kami sa may ilog. Makikita rin sa dinadaanan namin ang mga yuping mga damo at mga bakas ng sapatos sa putikan na siyang rutang dinaanan nila. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay narating na namin ang ilog kung saan makikita ang isang uniforme sa may malaking bato. Sumigaw si Lieutenant Ramirez for a command, kaya napatutok kami ng aming mga baril sa unahan, habang si Val naman na katabi ko ay walang humpay na nagdadasal. Talasan niyo yung mga mata niyo, men. Pabulong na sigaw ni Ramirez sa aming team. Pero ang katabi ni Val na si Anthony Alonso ay may biglang nasipatan sa tabi ng isang mahogany. Isang anino na nakatayo habang nakatingin lamang sa amin nun. Padilim na rin kasi ang paligid kaya hindi niya masyadong naaaninag ang itsura ng lalaki pero nasisigurado niya na meron kaming kasama sa paligid. Bigla niyang kinalabit ang gatilyo ng baril. Nagpaputok. Sabay lingon naming lahat sa direksyon na kanyang pinaputukan. Pagtingin ni Ramirez sa may mahoganihan, walang katao-tao nun. Napamura na lamang ng malakas ang lieutenant namin. I did not command to open fire, wika ni Ramirez. Sorry sir, may tao kasi dyan sa may kakahuyan. Baka isa sa mga rebelde. Utal na sagot ni Anthony. Kapag sinabi kong walang magpapaputok, walang magpapaputok. Do you understand? Sermon niya sa amin noon. Remember men,
Sanay sa gubat ang mga kalaban natin. Kaya gamitan naman natin ng kahit konting utak. Napayasir na lamang din kami kay Lieutenant Ramirez. Nagpatuloy na tinatawid ang sapa noon. Huminto muna kami sa hindi kalayuan para magpahinga saglit habang chinecheck naman namin ang mga kagamitan sa bag. Sinubukan pang gamitin ni Ramirez ang communication device na dala ko para i-contact ang headquarters tungkol sa operation namin. Pero hindi naabot ng signal ang location nun. Makailang ulit din niyang tinawagan ng headquarters pero bigo siyang makontak ito. Sinabi pa ni Ramirez sa amin na meron na lamang daw kaming natitirang 40 oras na hanapin ang natitirang militar. Saka na lang ulit kami magpapatuloy ng paglalakad. Pagkatapos ng 1 oras para mas maraming lakas ang maipon nun. Samantala, umupo naman ako katabi ni Anthony habang patingin-tingin lamang ang kanyang mga mata sa paligid. Sinundan ko rin naman siya ng tingin kung ano yung hinahanap niya. Kaya napatanong na rin ako kay Anthony. Ano bang hinahanap mo sa paligid, tol? Pinakikiramdaman ko yung buong palibot. Nahihiwagaan ako sa bundok na ito kanina pa. Tingin niya ng malalim sa akin. Tungkol sa pag-aamok ko kanina, Trevor. Kitang-kita ko siya sa 2 mata ko eh. Rebelde? Tanong ko habang nakahawak sa balikat niya. Ewan ko, tol. Pero nakainkwentro ka na ba ng isang rebelde na pulang-pula yung mga mata at bigla nang nawawala? Medyo kinilabutan ako sa kanyang mga sinabi. Kung may nakalaban na ba ako na isang rebelde na pula ang mata. Nanginginig ang mga braso ni Anthony at halatang namumutla sa takot. Hindi ko naman siya nakitang ganito sa mga nagdaang misyon pero kakaiba ang mga kinikilos niya, maging si Val Barrientos. Rinig ko pa rin si Val sa may apuyan na taimtim na nagdadasal ng ama namin. Nang walang ano-ano biglang pinalapit kami ni Ramirez sa may apuyan, kung saan may bitbit si Ismael na isang bota. Nasa tamang landas tayo ng tinatahak, men. Maaari, yung mga natitirang mga sundalo ay malapit lang sa lokasyon natin ngayon. Sambit ni Lieutenant Ramirez sa amin. As a reinforcement, kailangan natin silang mailigtas sa madaling oras. Samantalang nagsasalita pa si Ramirez sa mga militar, ay panay tingin naman ni Ismael sa may itaas ng punong kahoy. Ako lamang ang nakakapansin sa kanya kung ano yung tinitingnan niya. Kaya sinundan ko rin siya ng tingin nun. Makikita sa kanyang mga daliri ang panginginig at gustong kalabitin ng gatilyo ng baril. Nang tumingin ako sa itaas ng tuog na kahoy, ay isang malaking buwan lang ang natanaw ko. Wala akong ibang nakita, kundi may itim na alapaap. Sorry sir, pero babalik na ako sa ilog. Hakot ni Ismael ng kanyang bag. Mamamatay ako dito sa takot. Nandyan lang sila sa paligid. Kaakatayin nila tayong lahat dito sa bundok na ito. Sambit niya. Nagsimula nang magwala si Ismael sa apuyan. At kasabay nito ang pagsunggab ni Ramirez sa kwelyo niya para pakalmahin. Sir, nakita ko siya. Nakita ko siya. Bumalik na tayo. Pakalmahin mo yung sarili mo, Alonso. Habang mahigpit na nakahawak sa kanya si Lieutenant Ramirez nun. Tandaan mo, sundalo ka. Huwag mong ipahiya ang reputasyon ng pagkasundalo mo, Ismael. Maya-maya pa ay kumalma na rin si Ismael at ang buong pangkat. Nagpasimula ulit kaming naglakad pa norte sa bundok kung saan papaangat na kami sa may masukal na daan. Dito na nga, nagsimula ang lahat. Isang tumatakbong anino ang dumaan sa may harapan namin. Humudyat si Lieutenant na huminto.
Sumenyas na magtago sa makakapal na damuhan, sabay tutok ng armas namin sa may harapan. Rinig din namin sa tenga ang mga kaluskusan ng mga sanga sa itaas ng puno na yon. Mga angil mula sa hindi kalayuan. Mga nagtatawa ng kalalakihan at higit sa lahat ay ang mga anino na patalon-talon sa may puno na mahogany. Nagdasal ulit si Val sa tabi ko at mangyak-ngyak na itong sinasambit ang katagang Hail Mary. Lalong umingay ang buong palibot at lumalakas ng lumalakas ang halinghing sa tabi-tabi nun. Sa hindi kalayuan, tanaw namin ni Lieutenant Ramirez ang isang lalaking naglalakad papalapit sa amin. Sisenyas na sana kami ni Lieutenant na magpaputok. Pero nang tinaas niya ang dalawang kamay ay bumawi ito ng hudyat. Men, ceasefire. Walang magpapaputok. Binaba namin ang aming mga baril pero nakatago pa rin sa mga damuhan. Si Anthony naman ay panireklamo sa akin sa likuran kung bakit nag-ceasefire sa baymura nito. Hindi po ako kalaban. Wika ng lalaking parating. Hindi rin po ako rebelde tulad ng iniisip nyo. Tumayo na rin si Lieutenant at nilapitan ang lalaki na nagpakilalang Mang Apyong. Tumahimik bigla ang paligid sa pagkakataong ding yon habang nag-uusap ang dalawa. Sabi sa nagpakilalang Apyong ay daanan daw talaga ang lugar nila ng mga rebelding grupo tulad ng MILF at Abu Sayyaf. Minsan nga rin daw ay merong ding napapadpad roon ng mga NPA, kaya kadalasan sa kanila ay napagkakamalang rebelde. Wala naman umanong dapat ipag-alalaan niya ng lalaking yon dahil tahimik naman umano ang kanilang pamumuhay sa baryo. Nakuha pa kaming kawayan ng lalaki at naglakad na ito sa harapan na parang gusto niyang sundan namin siya sa kanyang dinadaanan. Mga ilang minuto pa ang dumaan ay nakarating kami sa isang maliit na komunidad sa bundok kung saan malayo sa kabiasnan sa syudad. Wala rin kaming nakikitang mga kuryente doon o ilaw ng bumbilya man lang, maliban sa isang apoy na nasa may bakanteng lote. Habang papasok kami sa kanilang lugar, ay napapansin kong may kulang na sa pangkat namin. Binilang ko ang grupo at hindi ako pwedeng magkamali nun. Kulang kami ng 5 sundalo. Nawawala sa amin si Ismael at si Anthony na kanina lang ay nasa likuran ko. Napatanong sa akin si Russell Montales. Trevor, di ba 5 po tayo? Nasaan sina Anthony at iba pa? Kinabahan na rin ako sa mga pangyayari noon. Hindi ko rin alam. Talaga bang tama itong operasyon na pinasok natin? Lumingon ako ulit sa likuran para bilangin ang mga kasamaan ko. Baka nagkakamali lamang ako ng pagbilang noon. Mula kay Private Cuevas hanggang kay Russell ay laking gulat ko na 43 na lamang kaming natitira. May nawawala na naman. Siniko ko si Russell para sabihin na may nawawalang kasamaan namin at siya na mismo ang nagbilang nun. Pero lalo kaming nalito dahil nang bilangin niya ang pangkat ay 41 na lamang umano. Lumapit sa akin si Val Barrientos. Pawisan, nangangatog ang mga tuhod. May binulong siya sa amin ni Russell na umiinit umano ang kanyang langis sa bulsa. Kumukulo pa. Ayon sa kanya, ibig sabihin umano nito, may mga aswang sa palibot. Nang marating namin ang bakanting lote sa Maynayon kung saan lahat ng nasa loob ng bahay ay nakadungaw ang mga mata sa amin.
Si Lieutenant Ramirez naman ay tinuloy ang pakikipag-usap kay Mang Apyong, habang ako naman ay minamasdan lamang ang mga tingin ng taga-baryo. Kakaiba sila kung tumingin. Nakakatindig balahibo. May isang babae pang nakasilip sa may damuhan kung saan nakaupo ito na parang upong aso. Naglabasan din ang mga ulo sa likod ng mga kakahuyan. At ang nakakapagtaka pa nito, huminto ang mga kantahan, tawanan at mga hiyawan sa mga kubo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kapaligiran. Sinabi ni Ramirez kay Apyong na kung meron ba daw silang nakitang mga militar dito sa bundok o hindi kaya nakarinig sila ng mga putukan ng baril. Ayon na rin kay Mang Apyong, wala umano silang naririnig na bakbakan ng mga militar sa gubat. Maski isang putok na baril ay wala silang narinig nun. Gaya nga ng sinabi niya kanina, tahimik ang kanilang lugar. Baka nagkakamali lamang daw kami ng napasukang bundok o lugar nun. Iginiit pa rin ni Ramirez na tama ang lokasyon ng aming napasukan dito sa Zamboanga. At hindi maaaring magkamali ang report ng AFP, lalo na't buhay ang nakasalalay dito. Pinaliwanag din kay Mang Apyong na makipagtulungan na lamang kung sakaling may makita man silang mga rebelding grupo na may daladalang bihag na militar at agad isumbong sa pangkat namin. Umuo naman ang matanda at hindi na nagsalita pa. Samantala, isa sa mga kasamaan namin na si Cuevas ay nakikita kong panay tingala sa may itaas. Hindi lang ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Bagkos ay sobrang pawisan ito at makailang beses ko pang tinawag pero hindi umimik nun. Sinitsitan ko pa siya ng pangalawang beses pero parang hindi ako naririnig nito. Kaya nilapitan ko na lamang siya kung saan siya nakatayo. Pero sa sinabi niya na yon, ay bumuo ang kilabot sa katawan ko. Tol, wag kang titingala. Sambit sa akin ni Cuevas. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Marami silang nakamasid sa atin sa mga itaas. Dagdag niya. Nang tumingala ako sa may kakahuyan, dito ko naunawaan ang sinabi ni Cuevas. Nakakapanindig balahibo ang mga nakita ko sa may itaas na mga tuugan. Dahil ang figura na nakita ko ay katulad ng isang tao na nakasabit sa may mga sanga. Papaano nila maaakyat ang ganoong klaseng kahoy na napakataas? Bukod doon, yung mga itsura nila ay mabalahibo ang katawan na may pinaghalong paniki at tila isang unggoy, ayon sa pagkakaalala ko. Madilim na kasi masyado kaya hindi ko nakitang maigi ang kanilang muka. Nakabase lang din ako sa kung ano yung nakita ko sa liwanag ng buwan nun. Pero hindi sila klaro. Biglang bumulong si Val sa akin sa tabi. Umalis na lang tayo dito, Trevor. Ito yung sinasabi sa akin ni Lolo na ang bundok na ito. Pinamumugaran ng mga aswang. Sabihin mo kay Lieutenant na lisanin na lamang natin yung lugar na ito. Paano naman yung operation? Sa mga oras na tutol, hindi na importante yung tukol sa misyon. Makikita mo naman sa paligid na hindi ordinaryong mga tao yung nandito sa baryo na to eh. Nilapit pa niya ang bibig sa tenga ko. Lahat sila dito. Mga aswang. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng sigaw sa may likuran ng kubo na nanggaling sa kasamahan namin. Nagkaroon din ng sunod-sunod na putukan. Pero ang huling naaalala ko ay may tumama sa ulo ko na isang matigas na bagay na siyang rason ng pagkamawala ng malay ko nun. Bumagsak ang katawan ko sa lupa habang unti-unti kong ipinikit ang aking dalawang mga mata.
Ang huling nasulyapan ko, sina Russell na kinakasa ang mga baril. Habang si Val naman ay tumatakbo papalayo sa grupo namin. Hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay at dumilim lahat ng nasa paligid ko. Nagising na lang ako sa isang ere. Makikita kong nasa itaas ako ng isang puno katabi si Omar. Humahagulgol ito ng iyak at parang mababaliw na ito habang nagwawala. Tinatawag pa niya yung pangalan ng mama at papa niya na parang bata dahil na rin sa takot nun. Dito ko napagtanto na nakakulong pala kami sa isang hawla na kahoy na nakabitin sa may itaas ng puno. Nang tingnan ko ang buong paligid ay sobrang madami ang mga nakabitin ng mga hawla nun. Hindi ito kulungan ng mga hayop o ibon, kundi ng mga tao. Katabi ko naman ang isang lalaki na hindi ko kilala pero may balbas ito sa kanyang mukha habang wala itong imik na nakaupo. Sa kabilang dako ng punong kahoy ay dito ko na nakita sina Ismael sa may manggahan at si Anthony sa may mahuganihan. Madilim pa rin ang gabi. Sobrang tahimik ng paligid. Ang liwanag lamang na nagbibigay tanglaw sa buong palibot ay ang sinag ng buwan. Sa pagkakataon na ito ay bilang na lamang ang mga sundalo na nakikita ko sa kulungan nun. Nawala na rin sa paningin ko ang liderato namin na si Ramirez. Sina Russell at Cuevas naman ay hindi ko rin mahagilap. Pero sa hindi inaasahan, biglang nagsalita sa akin ang lalaking may balbas na nagpakilala sa akin bilang si Ka Emil, isang miyembro ng NPA. Ayon sa kanya ay 2 araw na umano akong nakakulong kasama si Omar at ang iba pang mga kasamahan namin. Inisa-isa na. May ipinagtapat rin siya sa akin tungkol sa totoong nangyari sa mga militar. Ang totoo niyan, hindi naman talaga sila tinambangan ng mga rebelde, kundi binihag sila ng mga angkan ni Mang Apyong. Swerte nga lang yung 2 nakatakas dahil nakahanap sila ng pagkakataon pero ang mga kasama nila at ang iba pang mga rebelde, kanilang ginawang pagkain. At ngayong gabi ay kukuha na naman sila ng makakain dito sa isa sa mga kulungan namin. Nang walang ano-ano'y, bigla kaming nakarinig ng sigawan at hiyawan sa may unahan. Nagkaroon ng liwanag ng apoy sa may bakanting lote kung saan natatanaw ko ang iilang mga babae na nagsasayaw na parang mga baliw habang may pinapahid sa kanilang katawan. Meron din sa kanila na nangingisay sa lupa habang nagtatawa na naman ng mga kalalakihan na tila may nginunguya sa bibig nila. Parang gumagawa sila ng kanilang ritual o seremonyas samantalang hindi pa nag-iibang anyo ang mga ito. Dito na nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Ramirez na kinukuyog ng mga kalalakihan sa may apoyan. Habang hinihimas-himas naman siya ng mga babae, papalapit sa may mahabang lamesa. Dito ay nasaksihan ko ang isang malademonyong ginawa sa kanya. Dahil nang ilatag siya ng mga ito sa lamesang yon, nagpupumigla si Ramirez na kumawala. Pero ang ginawa sa kanya ni Mang Apyong, binali yung leeg niya na tila nagbabali lamang ng leeg ng isang hayop. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay hinubaran siya ng kanyang uniforme at tinadtad ng pinong-pino. Isinunod naman nila ang iba pang mga kasamahan namin. Pinagbabali ang mga buto nito. Ganito pala kung maganda ang mga aswang sa kasagsagan ng kanilang gutom. Nakarinig kami ng kakaibang ungol mula sa kahoy tulad ng angil ng asong galit at mga nagkakaluskusang mga dahon. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na isang magtotropa ng mga kalalakihang kasama ang isang babae na may bitbit na mangkok. Ang mga kahoy kasi ay meron ding mga hagdanan na parang treehouse pero magkakalayo ang mga palapag nito.
Hinablot ng mga lalaki ang isa sa mga kasamahan ni Ka Emil, habang umiiyak ito at humihingi ng tulong. Ang babae naman ay inilublob ang kanyang daliri sa may mangkok na naglalaman ng dugo, habang pinapahid ito sa katawan ng lalaking yon. Nang mahablot nila ito mula sa hawla, kanilang pinasanlang ito ng walang kabigat-bigat at tinungo ang apuyan. Sa puntong ito, dito na nga nangyari ang pagliligtas. Makalipas pa uli ang ilang minuto ay may dumating na isang binatang lalaki na papalapit sa amin ni Ka Emil at Omar. Umakyat siya sa puno namin at tila nagbibilang kung may kulang pa ba sa amin o wala. Tatalikod na sana dapat ito pero tinawag ko siya ulit sa mahinahong boses para magmakaawa sa kanya nun. Kakainin mo rin ba kami tulad ng mga kasamaan namin? Lumingon naman siya. Hindi pa ako ganap na aswang. Kumakain lamang ako ng mga hilaw na hayop. At kung magiging aswang man ako pagdating ng araw, hindi ako magiging tulad nila. Pwede mo ba kaming tulungan dito? Sa palagay ko hindi ka naman talaga masama tulad nila eh. Sambit ko sa mahina kong boses nun. Magagalit si tatay. Tugon naman niya. Nagmamakaawa ko sa'yo. Tulungan mo kami. Tatanawin ko sa'yo na malaking utang na loob yung gabing to. Nakikita ko sa mukha ng bata na gusto niya rin kaming tulungan niyo. Binigyan niya ako ng isang patalim. Dalian mo lang habang kumakain pa sila tatay ha. Sundin niyo lang ang bugso ng hangin hanggang sa marating niyo yung isang sapa. Swerte niyo kung maabutan niyo yung ilog na hindi malakas ang agos dahil kung hindi, maihirapan kayong tawirin yon. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi niya. Basta, dalian mo lang na iligtas sa mga kasamaan mo bago sila matapos kumain. Baka mahuli pang lahat. At dali-dali na itong umalis. Agad kong pinutol ang pisi na nakatali sa hawla namin ni na Omar at Ka Emil bago kami bumaba ng kahoy. Nagkasundo kaming tatlo na sina Omar ang kukuha ng mga armas sa may kubo, habang ako naman ay magkakalag sa mga kasamahan namin nun. Pagkatapos nun ay naghiwa-hiwalay na kaming tatlo. Tinanggal ang pisi ng hawla ni na Anthony. Kasunod ay sina Ismael. Nagtatalo pa kami ni na Anthony na tumakbo na papasok ng gubat pero hindi ko pwedeng iwan sina Ka Emil. Sinunod kong pakawalan sina Val at iba pang kasama niya na ang iba ay kasapi pa ng MILF. Masasabi kong 11 na lamang kami ang natitira sa kabundukan. At para makaalis kami ng buhay sa mga kamay ng ganong nilalang, ay kailangan muna namin sa ngayong magkaisa. Pinilit kong ilabas si Val sa kanyang hawla pero wala na ito sa katinuan niya. Hindi na ito umiimik ng kausapin ko noon. Dumating na sina Ka Emil at Omar na bitbit ang mga baril noon. Wala silang naidalang mga magasin, kaya kailangan naming tipirin ang bala kung sakaling magkabakbakan sa kalagitnaan ng gubat. Tinawag ko ulit si Val pero hindi pa rin ito nagsalita. Kaya hinila na ako ni Ka Emil para tumakbo papasok sa may gubat nun. Tumakbo kaming lahat ng walang paguran kahit nangangatog na ang mga tuhod namin sa takot. Pinilit pa rin namin na labanan ng takot lalo na't lugi sila dahil may mga baril kami nun. Pero gayon pa man, hindi kami nagpakumpiyansa. Sumigaw ako sa kalagitnaan nila. Magbilang tayo. Baka may nawawala sa kasamahan natin. Bumilang una si Cuevas tsaka si Omar. Kasunod si Ka Emil hanggang sa umabot ng 10. Kaya masasabi kong walang nawawala sa amin na kasamahan nun. Nang walang ano-ano bigla kaming nakarinig na mga yabag mula sa may likuran. Nagtatawa ng mga boses na parang hinahabol kami nun.
Mas binilisan pa namin ang takbo habang si Ismael naman ay mangiyak-ngiyak na nagdadasal ng Arabic. Pabilis ng pabilis ang takbo namin. Hanggang sa may narinig kami na mga kaluskusan sa mga puno kung saan napatutok kami ng baril sa taas nun. Sobrang dilim ng paligid ng gabing yon. Maski ang buwan ay natatabunan ng ulap kaya hindi ko maaaninag masyado ang mga nasa itaas ng kahoy. Nagpasimulang magpaputok si Ka Emil ng kanyang armas sa isa sa mga sanga ng punong kahoy ng bayabas nun, habang patuloy kami ng pagtakbo. Maririnig din namin ang mga halakhakan ng mga kalalakihan sa hindi kalayuan na tila pinaglalaruan lamang kami. Nagpapaputok ulit si Omar na nasa tabi ni Ismael pero hinila siya ni Cuevas para tumakbo na. Napapansin ko na parang may nawawalang boses sa kasamaan namin, kaya sinigawan ko ulit sila para magbilang nun. Bumilang si Ka Emil hanggang sa natapos ito. Imbis na 10 ang dapat kong marinig na bilang, naging 9 na lamang kami. May nawawala. Isa na doon si Anthony, nakasama ko lamang kanina sa pagtakbo. "Diretso lang! Diretso lang!" wika ni Ka Emil. Nagkaroon ulit ng putukan sa kalagitnaan namin. Ang nagpaputok ay si Cuevas. Niratratan niya ng mga bala ang mga humahabol sa likuran namin pero mabilis na katalon sa puno ang mga yon. Takbo kami ng takbo na parang naghahabulan habang ang mga aswang naman sa paligid namin. Pinapalibutan kami. Sunod-sunod na putok na naman ang narinig ko mula sa baril ni na Ismael at Ka Emil, pati sa iba pang mga kasama namin. Pumapadaos-dos kami sa may pangpanga habang walang tigil sa kakadasal si Ismael sa tabi ko nun. Maya-maya ay biglang tumahimik ang paligid. Nawawala yung mga yabag na humahabol sa amin. Tumiwasay ang kagubatan pero hindi kami nagpakumpiyansa. "Magbilang ulit tayo," sigaw ko ulit sa kanila. Nag-umpisa ulit kaming magbilang mula kay Ka Emil hanggang sa natapos. Pero laking gulat ko na imbis 9 kami kanina, naging 6 na lamang kami sa gubat nun. Nawawala na naman sina Cuevas at isa pang kasama niya nakasapi ng MILF. Sinabihan ko sila na walang maghihiwalay kahit anuman ang mangyari o walang hihiwalay sa daan. Nang marinig namin ulit ang mga kaluskos na mga sanga at dahon nun, ay muling nagtakbuhan na naman kami. Sa puntong yun ay parang hindi na ako nakakaramdam ng pagod dahil sa nervyos at hindi ko rin alintana ang mga sugat sa katawan ko. Tinipid ko lang ang mga bala sa baril at hindi ako basta-basta nagpapaputok. Sa kalagitnaan ng aming pagtakbo, hindi ko na mahagilap ang 3 kasamahan pa namin. Ayon sa mabibilang ko, sina Omar, Ka Emil at ako na lamang ang natitirang buhay. Nakakarinig na rin kami ng lagaslas ng tubig na nagpapahiwatig na malapit na kami sa may sapa o ilog nun. Maya-maya, narating na naming 3 ang pangpang kung saan tanaw na namin ang ilog na tinawiran namin. Ang problema, malakas ang agos ng tubig at maaaring mahihirapan kaming tawirin yon. Gayunpaman, lakas loob naming 3 na nilangoy ang sapa, kahit alam namin na matatangay kami ng agos. Sumisigaw na sa likuran sa akin si Omar na humihingi ng tulong pero nang abutin ko siya sa kamay, tuluyan na itong tinangay ng tubig. May biglang sumigaw sa likuran namin na, "Talunin niyo yung kabilang ilog!" Sabay talon ng mga aswang sa kabilang kahoy na daig pa ang unggoy kung tumalon ito. Pagtawid namin ni Ka Emil sa sapa, ay humarang sa amin sa mga kahoy ang mga maiitim na nilalang. May iba pa sa kanila na nakasabit pa ang 2 kamay sa isang sanga na tila unggoy
habang may iba naman sa kanila na nakaupo na parang aso noon. Biglang tinalunan si Ka Emil ng isang nilalang mula sa itaas namin. Nakipagbuno ito sa kanya. Tumutulo pa ang laway nito sa bibig at pinipilit kagatin sa may parteng braso. Nakatutok naman ang baril ko sa nilalang at nakahandang kalabitin ng gatilyo pero baka matamaan ko si Emil noon. Nagsitalunan na rin ang iba pang mga nilalang papunta sa aming direksyon. Habang patuloy naman na kinakagat si Ka Emil sa may leeg. Kung tatakbo man ako ay baliwala rin dahil nakaharang na sa dadaanan ko ang mga aswang. Nang lingunin ko pabalik si Ka Emil, tuluyan na itong pinagtulungan ng mga hayok sa laman. Kinakain ang kalahating katawan nito. Nagtingin na naman ang iilan pang mga aswang galing sa itaas ng kahoy. Ako na ang susunod na maging huling pagkain nila. Wala akong ibang maisip na paraan nun kundi tumakbo pamalik sa baysapa at tumalon na lamang sa tubig. Bahala na kung saan man ako dalhin ng agos basta makawala lamang ako sa kamay ng mga yon. Ang huling nasilayan ko bago ako nawalan ng malay ay sumusunod pa ang mga ito sa tabi ng ilog at ayaw akong tantanan. Nang buksan ko ulit ang mga mata, ay nakarinig na ako sa hindi kalayuan ng isang padasal galing sa isang moske. Nagpakilala sa akin ng dalawang mag-asawang Muslim na si Duwela at si Ali Abdul. Tinulungan umano ako ng mga sundalong Muslim na kung tawagin ay Moro nang ako'y matagpuan nila sa isang tabi ng ilog. Nakipagbakbakan pa nga sila sa mga nilalang sa tabi ng sapa nun, hanggang sa napalayas nila ito pabalik sa bundok. Dinala ng mga Moro ang katawan ko sa kuta nila, habang wala akong malay ng isang araw. Nagpasya naman si Ali Abdul na isa sa mga kasapi ng Moro na kunin ang katawan ko para alagaan nila bilang pagbibigay kawang gawa sa kapwa-tao. Ayon pa kay Ali, kahapon pa lamang ay may naghahanap na sa pangkat namin ng mga militar sa lungsod. Galing umano sila sa command office ng Zamboanga City pero minabuti ni na Abdul Ali na papagpahingahin muna ang katawan ko pansamantala. Makalipas pa ang 2 araw bago ako tuluyang gumaling. Pinareport ako sa higher office ng AFP para ikwento ang tungkol sa nangyari sa aming team. Sinalaysay ko lahat ng tagpo kung paano ako nakaligtas sa pangil ng mga aswang na gusto akong katayin. Wala na rin akong nabalitaan kay Omar pagkatapos ng pangyayari na matangay siya ng malakas na tubig sa ilog. Minabuti ng mga opisyal ng AFP na huwag nang i-publicize ang kwento ko dahil tiyak hindi lahat ng mga tao ay maniniwala sa akin. Pero ginawaran pa rin ako ng Medal of Honor ng General bilang pagpapakita ng katapangan nun. Makalipas ang ilang araw, naisipan ko na magretiro sa pagkasundalo o militar. Hanggang sa makapag-asawa ako ng isang dalaga na balik Islam at naging ganap rin akong Muslim kalaunan. Namuhay kami ng asawa ko ng payapa. Nagkaroon na rin ako ng mga anak. Pero kahit ilang taon na ang nakalipas ay hindi ko pa rin malilimutan ang mga nakakahindik balahibo na nangyari noon. Kaya palagi kong pinapayuhan ng mga anak ko na kung sakaling magsusundalo man sila, ay maiging may daladala silang panlaban sa mga aswang. At kung may operation man sila sa mga kabundukan, ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga taga-baryo.